wala umanong nilabag na batas ang House Justice Committee sa pagtalakay ng mga questionableng financial transactions ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang pamilya. Ito'y sa gitna ng pagsasampa ng kaso ni Attorney Mans Carpio na asawa ni VP Duterte dahil umano sa paglabag sa bank secrecy. Ang paliwanag ng isang abogado, ihahatid ni Kyle Bulyas. Hindi nalabag ang Bank Secrecy Law at Data Privacy Act sa ginawang pagtalakay ng House Justice Committee sa mga umano'y suspicious at covered financial transactions ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang pamilya. Ayon sa veteranong abogado na si Attorney Antonio Bucoy, na dati ring nagsilbing tagapagsalita ng prosecution panel sa impeachment ni Duterte noong 2025, mayroong exemption para sa impeachment proceedings ang Bank Secrecy Law. Iginiit ni Bucoy na bahagi ng impeachment process ang pagdinig sa Kamara dahil dito nag-uumpisa ang paghahain ng reklamo at hindi lamang eksklusibo ang batas sa Senado. Lahat ng statutory secrecy, okay, na nakalagay sa batas ay subservient to the Constitution. Okay? Confidential secrecy, statutory secrecy cannot override accountability. It cannot defeat constitutional processes. So, hindi ho malalabag. Sa panig naman ng data privacy, hindi rin naman ito maaaring i-invoke ng isang opisyalang pamahalaan na iniimbestigahan sa kaso ng korupsyon. Hindi ho yan pwede invoke when it comes to issues of accountability. Like ito, may issue about corruption, may issue about plunder, may issue about pandarambong, no? Pagnanakaw sa kaban ng bayan. You cannot hide behind statutory secrecy laws. Dahil sinabi ko, public interest is paramount as against individual interest. Okay? Mananaig ang interest ng Estado. Mananaig ang interest ng taong bayan. Kaysa sa... At mangingibabaw yan kaysa sa interest ng isang individual. Lalo pat ang question ay ukol sa accountability or pananagutan. Ginawa ni Bucoy ang pahayag kaugnay ng pagsasampa ng kaso ng asawa ni Duterte na si Attorney Mans Carpio sa ilang mga kongresista at opisyal ng Anti-Money Laundering Council at Bangko Sentral ng Pilipinas. Aniyang aksyong ito ni Carpio ay kahalintulad lamang ng ginagawa ng Vice Presidente kaugnay ng mga alegasyong ibinabato sa kanila. Para kay Bucoy, sinasadya nilang harangin ang proseso nang sa ganon ay hindi na nila kailangan pang magpaliwanag. Impliedly, inaamin niya. Ibig sabihin, wala siyang masabi. Ganun din ginagawa ng asawa niya, ni VP Sara. Imbis na harapin, humingi siya ng due process, sa halip, umakyat na naman sa Supreme Court. Humingi siya ng ayuda sa Supreme Court nung isang taon, last year. Sabi niya, bigyan akong due process. Ngayon, binibigyan siya ng due process, hinahadlangan na naman. Ganon din yung akto ni Mans Carpio. Isa yung kanilang strategiya hadlangan. Para hindi sila makapagpaliwanag. Bakit hinahadlangan? Kasi wala silang paliwanag. Yun ay ang aking opinion. Opo. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, ang Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.